Okay lang pong ano? Sige, sir. Pinicturean ko lang, binidyohan ko lang. Cafe Kapitan. Cafe Kapitan Restaurant. Ano sa likod? Meron pa pataas. Ito palabas. Ito meron dito. Meron ding pataas. Business hours 10 a.m. to 2 p.m. Sorry, we're closed. Ayon dito sa pictures, nasa loob yung isang well. Ito yung labas. This structure was built more than 200 years ago. Don Laureano A. Guevara, 1851-1891. Kilala sa tawag na Kapitan Moy, yun, ama ng industriyang sapatos. Si Kapitan Moy pala, Don Laureano A. Guevara, 1851-1891. Tagal na. Meron ditong Auto Shoe Museum. Ang taas ng building na ito, Auto Show Museum. Dito to sa Marikina. Cafe Kapitan Restaurant. Kaya kung ang passion mo makakita at makahanap, maka-experience, makakain, makapag-event sa mga ganitong mga lugar, so dito ito sa sa Marikina. Na-preserve ang lumang struktura. Dito ito sa Marikina.
kaharap ng Catholic Church. Yan. Unang paggawaan ng sapatos sa Marikina, National Historical Commission, 1970. Unang paggawaan ng sapatos sa Marikina. Sa bahay na ito na naging paaralan, naging paaralan pala ito. Ipinanganak si Laureano Guevara, Kapitan Moy, pangunahing manggagawa ng sapatos sa Marikina. Anak ni na Jose Emeterio Guevara at Matea Mariquita Andres Mariquita. Baka dyan nanggaling yung word na Marikina, no? Nagsimulang gumawa ng sapatos ng mga huling araw ng taong 1887 sa tulong ni na Tiburcio Eustaquio. Ang ganda ng mga pangalan, ha? Jose Emeterio Guevara at Matea Mariquita Andres. Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ines, Gervasio Carlos at iba pa. Yan, ng mga huling araw ng taong 1887 sa tulong ni Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ines, Gervasio Carlos at iba pa. Yan, no? Nagsimulang gumawa ng sapatos. Yan. Yan. Nakatukla sila ng mga wastong pamamaraan sa paggawa ng sapatos. Ang kanilang patuloy na pananagumpay sa gawaing ito ang nagbunsod sa kapulungang bayan na magpatibay ng isang resolusyon noong Hulyo 2, 1968 upang gawin itong isang museo ang bahay na ito. Iyon. Unang paggawaan ng sapatos sa Marikina. Sa bahay na ito na naging paaralan, ipinanganak si Laureano Guevara, Kapitan Moy, pangunahing manggagawa ng sapatos sa Marikina. Anak ni na Jose Emeterio Guevara at Matea Mariquita Andres. Nagsimulang gumawa ng sapatos ng mga huling araw ng 1887 sa tulong ni na Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ines, Gervasio Carlos at iba pa. Nakatukla sila ng mga wastong pamamaraan sa paggawa ng sapatos. Ang kanilang patuloy na pananagumpay sa gawaing ito ang nagbunsod sa kapulangang bayan na magpatibay ng isang resolusyon noong Hulyo 2, 1968 upang gawing isang museo ang bahay na ito. Ayun. So ngayon, sa loob, may restaurant ito. 10 a.m. to 2 p.m. Yan. Ito yung katapat niyang Catholic Church. Yan. Dito ito sa Marikina. Katabi ng Auto Museum. Auto Museum. Oh, may bahay pa rin doon na ano yun? Mga lumang bahay pa rin ba talaga yan na luma na at pinipreserve na lang? Hindi lang ba itong tinatawag na museum ni Kapitan Moy ang historic dito or pinipreserve or what I mean matagal na. Okay na, tol? Okay na. Oh, parang yung mga bahay dito, mga lumang istruktura oh. Di ba? Parang yung mga bahay dito, mga lumang istruktura ito. Buluwagang Bayani. Baba ako. Tingnan ko dito sa gilid. So ito yung gilid. Yan yung gilid. Hindi rin biro, no? Para makapag-preserve ng
old structure. Hindi rin biro yun. Okay. The Kapitan Moy House. The Kapitan Moy House. The Kapitan Moy building is a 200-year-old house of Don Laureano Guevara, founder of the Marikina shoe industry. The Kapitan Moy building is a 200-year-old house of Don Laureano Guevara, founder of the Marikina shoe industry. The bahay na bato, literally house of stone, is a type of building originating during the Philippines Spanish colonial period. Constructed in 780, this old house is not only a structure of nails and adobe, it is an edifice that links to the past because of the historical events that became known here in 1887. The first pair of shoes in Marikina was made in this house. Oh, yun ha. Supremo Andres Bonifacio of the Katipunan once visited the place and American soldiers made it a camp in 1901. Yung unang sapatos na Paris dito ginawa. There were 3 wells that served the entire house before. There were 3 wells that served the entire house before. Only one remains to this day, which is found inside the Kapitan restaurant. The wells became an integral part of the house as it provided water needed for washing clothes and even preparing meals. So 3 yun, pero isa na lang natira. Nasa loob daw nitong Kapitan restaurant. Hindi naman natin makita. Hindi naman mabubuksan kasi sarado. 10 a.m. to 2 p.m. lang. Ganun yun. Okay.